Manalo matalo ang Hinebra sa Game 7 ay magkakaroon ng mga trades ang koponan na to. Dahil kitang-kita na dito sa Game 4, Game 5 at Game 6 na kulang sa suporta ng mga local players si Brownlee. Back-to-back 50 points ang na-score ni Brownlee pero nitong nakaraan natalo sila. Yes, naka 53 points si Chris Macaulay, 21 rebounds. Ang ganda ng nilaro ng TNT. Hindi natin maiaalis yan. Pero ito pang isang totoo, 52 points si Justin Brownlee. Yung next highest scorer si Troy Rosario na naka 9 points lamang. So ibig nito sabihin walang nakuhang contribution mula doon sa mga local players. Particular na dito kay Scotty Thompson at kay RJ Abarientos. Kaya sa tingin ko yan ang naging problema nitong Barangay Hinebra at hindi na ako magtataka kung gagawa ng trades si Coach Tim Cone. Dahil sabi nga nila, nasasayang itong natitirang taon na lang ni Justin Brownlee dito sa Barangay Hinebra kung hindi sila makakakuha ng local support. Kaya hindi na ako magtataka kung gagawa na ng mga trades ang Barangay Hinebra. Kaya nga itong si Alfrancis Chua sigurado nagpaplano na yan para dito sa Barangay Hinebra para mabigyan sila ng mas malakas na lineup. Kaya nga yung mga inaasahan natin na gagawing trades ng Hinebra malamang matuloy na yan. Hindi pa natin matiyak kung sino yung mga involved dito. Pero mukhang marami na may sasama dito sa Barangay Hinebra. At marami nga nagsasabi na kawawa lang si Justin Brownlee dito. Kahit na mag-champion ng Hinebra sa Game 7, sigurado nakakailanganin ng pagbabago dito sa local lineup ng Hinebra at mukhang yan talaga ang pinaplano ngayon. Dahil mukhang kinakailangan na talaga itong Gene Kings ng tulong para maging mas maganda yung kalalabasan para sa kanila. Kaya nga mukhang ito na talaga yung inaabangan ng marami na gagawin na pagbalasa dito sa lineup ng Barangay Hinebra pagkatapos nitong Commissioner's Cup. Ang San Miguel naman daw ay ite-trade na itong si Chris Rosales sa Phoenix Fuel Masters kapalit ni Evan Nelly. Ito na yung matagal na napapabalita na si Evan Nelly ay mate-trade at parang ito na ngayon. Ang nagkasundo na raw itong dalawang panig ang San Miguel at ang Phoenix Fuel Masters. Alang mangyayari si Chris Rosales at isang second round draft pick ibibigay para dito kay Evan Nelly. Sa ngayon kasi itong San Miguel marami nagtaka ba't kinuha nila si Jerry Hanmisi. Gayong ang tinrade nila si Wami Tiongson isang point guard at itong si Hanmisi ay isang shooting guard. So ito pa na ang dahilan dahil kukunin din ng San Miguel Beto si Evan Nelly mula sa Phoenix Fuel Masters. Maganda to para dito sa San Miguel Beer lalo na. At alam naman natin na nangangailangan sila ng isa pang stabilizer do sa court dahil syempre di naman pwedeng palagi silang magre-rely na lamang dito kay Chris Ross. Kaya maganda to para dito sa San Miguel lalo na at alam natin na dito sa Governor's Cup sigurado na magkakaroon ng pressure sa Beermen na manalo dahil nga hindi naging magandang resulta para sa kanila nitong nakaraang conference. Kaya nga tignan natin kung ano gagawin nitong San Miguel Beer ngayon lalo na at alam naman natin na magkakaroon sila ng mas matinding preparasyon. At ito si Evan Nelly kinakailangan makapag-practice na kaagad-agad sa San Miguel para makapag-prepare na siya. Dahil alam natin hindi magiging madali yung pag-adjust dito sa San Miguel dahil syempre ang dami nilang mga scorers dyan, ang daming mga players. Samantala naman ito si Chris Rosales, magiging veteran presence sa Phoenix Fuel Masters at makakatulong talaga yan para dito sa kanila at talagang masasabi natin na magiging isa to dito sa mga tinatawag na magandang gagawin ng Phoenix Fuel Masters yung pagpapalakas nitong kanilang roster. Kaya talaga namang masasabi natin maganda to para dito sa kanilang magiging performance at hindi naman talaga natin masasabi na one-sided trade ito. Pinatunayan na PBA na buhay pa sila. 23,000 ang nanood kahapon doon sa laban ng Barangay Hinebra at TNT Tropa Game 6. At yung mga nanonood sa YouTube at doon sa mga online streaming ng PBA, milyones. So, ibig nito sabihin, yung mga nagsasabi na palaos na ang PBA, well, obviously, hindi yan totoo. Dahil pag nakikita natin, no, ang lakas ng hatak ng PBA talaga ngayon. Dahil, syempre, sabi nga nila yung basketball, nasa genes na yan ng Pilipino, hindi na yan maaalis. At yung PBA, kahit ano pang mangyari, yan talaga isa doon sa mga pinaka top entertainment ng mga basketball fans dito. Maraming mga liga dito ngayon, pero syempre PBA pa rin ang paborito. Kaya nga hindi na ako magtataka talaga kung itong gagawin itong team ngayon ng Barangay Hinebra, ng TNT, ay lalo magpapalakas yan. Parang vindication na rin ito para dito kay Commissioner Willie Marcial at sa PBA.
yung ginawa nilang pag-livestream ng PBA sa YouTube. Dahil grabe yung audience na nanonood dyan. Hindi katulad dati na kinakailangan pang mag-download ng mobile app para makapanood. Ngayon, kaya mo na panoorin yung PBA libre kahit saan panig ka pa ng mundo. At syempre, kumikita rin naman ang PBA dahil mayroong mga advertisement doon sa live stream nila. So, hindi rin naman nalulugi ang PBA. Plus, of course, free marketing yan para doon sa mga teams na involved. Kaya magandang move talaga ng PBA yung pag-air dito sa YouTube. Ngayon, yung magandang nakikita natin dito na mangyayari sa PBA. Kaya naman talaga, isa na to dito sa inaabangan ng marami. Yung muling pagbabalik ng PBA. At sa tingin ko, dahil dito sa ginawa nilang Unli Height na conference, ang daming mga fans ang na-attract. At hindi lang, in fairness, no, of course, alam natin, Hinebra ang biggest draw dito. Pero marami ding nanonood to sa iba pang mga games ngayon ng PBA. Dahil nga, syempre, ibang klase yung nakikita nila na action dito sa liga. Ang Converge Fiber XL sa Titan Ultra daw ay nag-uusap ngayon. Lalo na itong Converge Fiber XL sa interesadong ma-acquire yung si Joshua Monson at yung first round draft pick ng Titan. Actually, pati yung si Kate Flores gustong makuha ng Converge Fiber XL. So, bali tatlong assets ng Titan Ultra na gusto nila. Si Monson, si Flores at yung first round draft pick nito. Ang magiging kapalit naman yan dito sa Converge Fiber XL, itong si Alex Stockton, yung first round draft pick ng Converge at isa pang player. Hindi natin alam kung sino pa yung isang player na willing ibigay ng Converge Fiber XL para kay Kate Flores. Posible na baka itong si Larry Muyang ang ibigay nila. Sa ngayon ay nasa exploratory talks pa naman yung dalawang panig. Kaya inaasahan natin na medyo magiging mahaba pa yung usapan dito. Pero natitiyak din natin na magkakaroon ito ng resolusyon sa lalo't madaling panahon. Itong Converge Fiber XS, hindi naman natin may tatanggi na maraming na-disappoint dito sa kanilang nilaro dito sa nakaraang conference, no? Dahil marami nag-umaasa sana na magiging maganda yung kanilang performance, pero yun nga, kinulang talaga sila. Kaya naman di ako magtataka talaga kung dito sa PBA Governors Cup, bago ito magsimula, gagawa ng maraming mga trades and transactions itong nasabing team para mapaganda yung kanilang performance. At mukhang ito na nga talaga yung nakikita natin na gagawin itong si Coach Delta Pineda. Tandaan natin, itong Converge Fiber XS, independent team yan at talagang ito ang gagawa ng paraan para ma-break nila itong monopoly o yung duopoly ng SMC at MVP Group. Kaya tignan natin kung ano magiging resulta nito sa mga susunod na araw na talagang magiging isa na sa pinakamagandang inaasahan natin dito sa pagbabago sa PBA. Kaya good move ito ng Converge kung sakali nga na makatuloy itong 6-player trade na binabalak nila sa Titan Ultra kasama ng mga draft pick. Pinabati natin yung ating mga regular na mga viewers na sila Monte Guzman, si Michael D, si Malyari Mascareñas, Jonel Alagon, Katsakino Ducusin, si Anthony Alon, si Ronald Berbosidad, Judy Villarosa, Jonel Alagon, RG Bueno, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, Edwin Carmona Jr., Dexter Domer, Ireneo Salangsang at ang iba pa.